Tawag sa kanya Kuya LG. Naalala ko pa po yung sinabi niya sa akin na huwag mo akong kinukuya, mamaya maging asawa ka din. Kasi nagkatotoo. Kaya po yung mga naging office mates namin, kaibigan namin, hindi na siya tinatawag na kuya kasi napakabilang kasawain niya. Ganun po siya ka-jolly. Alam, kilala naman po natin si LG. Tapos po, sa maniwala po kayo sa hindi, ang naging courting period lang po namin ay 2 buwan, I guess, ganyan. Kasi 2012 to 2014, pagkakilala na po kami. So parang, palagay na yung loob ko sa kanya. So parang wala nang bigong nangyari. Sabi nga po nung iba, napakabilis lahat ng pangyayari. Tapos napunta na rin kami sa aluhan ng kasal, ganun kabilis. Marami rin pong nagpo-question dati, pero ngayon ko lang po na-realize na siguro kaya ganun kaiksi. Kasi ganun kaiksi lang din buhay ko. Sabi ko lang iiyak. Ayun po. Tapos po, bilang co-worker, napakasipag ng tao. Kahit po nung nagda-dialysis ko siya, trabaho ka rin siya ng trabaho. After dialysis, na 4 hours, tapos magta-travel pa kami from UC to Marikina, kasi sa Marikina po siya nagda-dialysis. Magpapahinga lang po yun pag-uwi, matutulog. Sabihin sa akin, nanay, isihin mo ba ng ganito kasi siya lagi ako. Ang tawagan po namin, nanay at tatay, siya kung may gusto niya. Kahit po yung mga anak namin, yung pagpawagan na. Napakasipag po niya, and eventually, hindi ko rin po inakala na yung mga past 2 weeks na, nakuha pa niya ma-hit yung incentives nila sa office. Tapos, nakapag-perfect attendance na siya. Ganun siya kasipag. Na hindi ko inakala ko hindi siya papasok, kala ko nakakatulog siya. Kasi sinisilip-silip ko lang siya pag nasa doon siya sa workstation. Isa po, may times talaga na natutulog siya. Pero yung pala, nagpupush siya na mag-work, na makapag-overtime, na mag-hit yung incentives niya, lahat-lahat. Lahat po yung iniwan niya sa akin. Tapos po, gusto ko siyang ikwento sa inyo as bilang asawa. Nung pinasal po kami niya, 2014, December 28, 2014, lahat po ng ginastos namin, pinagit muna namin. Nandun na rin po yung part na hirap kami sa mga kamag-anak, kapatid, kaibigan. Pero more on, pagpupursige, gusto niya yung nagtitinda kami ng mga isaw sa office, nagpibake kami ng cookies, para na may maipod kami pang kasal. Kasi sabi niya, minsan ka lang ikakasal, deserve ko na kuha sa babae na ayun. Deserve ko daw una maihit na sa altar, which is pangarap naman ng every babae, di ba? Ganun po sa kapulsi dito na mapakasalan ako. Hindi ko nga po ang nagdapunan. Kasi talagang may nagpursi sa akin. Siya rin po ang best friend ko. Kasi lahat na-open ako sa kanya. Ganun din po sa akin. Pag may sama siya ng loob sa trabaho, sa kaibigan, or kahit saan, open na open po kami sa isa't isa. Napaka-supportive din po ng asawa. Ako pa nga po yung parang pinanghihinaan ng loob minsan yung sa mga negosyo pinapasok namin. Tindahan po kami, nagpupay po kami, nag-bake po kami ng kung ano. Siyempre po, as business management graduate, inisip ko po na may mga ups and downs po ang business. Sabi ko, may possibility na bumagsak tayo, may possibility na hindi tayo kumita. Ganun lang mag-isip. Tapos gusto ko advance. Pero siya, never siya nakitaan na hindi kami magsusurvive. Lagi siyang, kaya natin yan. Ulam tayo, magaling ka nanay, magaling ka. Kaya natin. Napaka-positive po sa tayo. Tapos, dumating na po yung tayo na naging ama na siya. Hindi tatay na po siya. Pero po kami matagal na gusto magkaanak sa mga
nagkaroon kami ng pamilya or anak sa iba. Para sa amin lang. Which is, napaka-thankful ko kasi binigyan niya ako ng 2 bata. Isa po 9 years old and isang 4. Kahit po sa mga iba po na hindi nakakaalam, ang mga anak po namin ay under the autism spectrum. Alam po sila. Pero, alam po sa amin, blessing yun. Mahirap kasi nag-iwan siya ng ganun sa akin. Pero alam ko, sabi ko nga kay Lord, Lord, ang laki ng tiwala mo sa akin. Kasi binigyan mo ko ng 2 bata. Hindi ko siya pinitignan as masama or what. Sabi ko nga kay Elvin, siguro laki ng tiwala sa akin ni Lord, kaya tayo binigyan ng 2 bata. Kasi alam niya, nag-survive natin. But apparently, iniwan niya ako magpita. Pero okay lang kasi alam ko, wala rin nagmamahal sa akin. Maraming nakasuporta sa akin. Gusto ko na rin po i-share sa inyo kung paano si LG na nakilala ko bilang anak at kapatid. Si LG po as anak, hindi rin siya ganun ka-show off para po si Papa sa mga magulang niya. Pero deep inside, naaalala po niya lagi yung mga tao. Sabi nga niya, kung may extra lang siya, gusto niyang bilan ng gamot, si Mama, si Papa, maintenance. Pero dumarating ko talaga yung point na pinakapos din kami. Sabi niya, may intindihan naman namin, sorry Papa, unahin natin yung mga bata, unahin natin yung sa atin. At bilang kapatid ko, nakita ko talaga yung pagmamahal niya sa mga kapatid niya. Feeling nga po niya siya yung bunso. Kasi every time lalapit siya sa mga kapatid niya, kahit hindi makapagbigay yung isa, merong isang sasalo. Yung parang hindi siya pababayaan. Sabi pa nga po niya, ako yung panganay na anak ni Kuya Jay. Kasi kontingin ako kay Kuya Jay, bigay siya po. At hindi ko po makakalimutan yung lagi niyang sinasabi sa akin. Every time na tutulungan siya ng mga kapatid niya. Gusto ko makikita niya, Kuya Jason, Kuya Reg, sa Kalisel. Sabi niya, maswerte ko ano, nababait ko mga kapatid ko. Sabi niya, hindi sila magdamot. Totoo po yan. Every time ko, lagi kayo tumutulong sa kanya. Sinasabi niya yan. Sabi niya, kahit mabera sila, kahit marami silang gastos, hindi lang pinabayaan. Hindi sila madamot. Inumunan nila ako lalo na nung nagkasakit siya. At si LJ po hindi siya iyakin in terms of pag may pain or may mas iyakin pa nga po siya pag nanonood ng mga drama sa TV. Totoo po yan, mababaw po ang luha ni LJ sa mga ganun. Pero nung isang beses ko po siyang makita, umiyak ng sobra. Nung tinawagin niya si Kuya Jay. Nung i-admit na siya for kailangan na niyang mag-start ng dialysis. Doon ko po siya nakita umiyak ng todo. Kasi sinabi niya, Kuya, patulong. Hindi niya na siguro na-contain yung ligaw. Kaya nakapagsabi siya ng todo. Huli din po niyang naalala ko, huli rin po niya sort of feeling yung about po sa Kalisel. Kasi po medyo may palya yung sa Kalisel. Iniisip pa niya kung paano siya makakatulong, makaayos yun kahit na nagka-dialysis siya. May kinausap siya na, paano ba magkaayos ng fat belt ng sasakyan? Kasi yung sa umpay ko, gumagano din.
sabi, sige, tulungan ka namin. Sabi ko, sige, pakit kasi para sa kapatid ko yun. Siguro parang di pamili na rin mo ang pangatlo. At hindi ko rin makakalimutan yung sinasabi nila parang premonition niya sa akin. Na all of a sudden po, bigla na sinabi sa akin, Nanay, pag nawala ako, huwag kayong aalis ng bahay ng mga bata. Kasi wala nagpapaalis sa inyo. Nakaramdam na po ako na may something kasi hindi mo siya isasalita na gano'n eh. Kasi alam po niya na pag dumating yung time na yun, siguro ramdam na rin niya, somehow. Pag dumating yung time na yun, alam niya na hindi ako kapagagan, pamilya ko, at for sure, kukunin kami ng mga bata. Parang ayaw niya mangyari. Gusto niya ako saan kami nag-stay, kung saan kami nag-build ng family. Doon lang kami. Tapos, naging premonition din po para sa akin yun. Nanay, pag nawala ako, pag-aasawa ka. Sabi ko, mag-aasawa eh, ay para natin kung ako natin dito rin sa akay natin. Inato na lang po sabi ko, pero sabi ko, bakit ka nagsasabi na ayun po, ganun po si LG sa akin, sa pamilya ko. Kahit po sa mga kamag-anak ko, napakabuti kong mental. Lagi ko yung sinasabi, walang masamang tinapin sa akin. Ganun siya katait, kahit yung mga kaibigan niya, kahit na po siguro mga kapit-bahay. At kayo ko lang po nalaman, marami talaga mga talaga sa akin. Yung mga taong kinukwento lang niya sa akin dati, si ganito, si ganyan. Ngayon ko po nakaharap in person. At nalakal ko po na rin ang pamahal sa LC. Yun po, gusto ko lang din pasalamat talaga sa inyo na sa mga kamag-anak ko, sa mga kamag-anak niya na nagpunta ka dito from Villages, Pangasinan, from Ilocos. Mga kamag-anak ko po na galing pa Bulacan, Cavite. Akala ko hindi talaga umahal sa LG, pero mahal din. Maraming salamat po kay mama at kay papa kasi binigyan nila ako ng isang LG. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ko makikilala ito. Nagpapasalamat din talaga ako sa mga kapatid niya. Alam niyo po yan, marami po kami natraso sa inyo. Marami pa ako dapat kukunin. Marami pa ako dapat bayaran para sa amin dalawa. Pero ayun, can't provide. Hindi na kami mapabayaan. Kahit po sa mga kapatid ko na namin, akala ko hindi ako mahal. Ngayon ko po nalaman na nandiyan sila para sa akin. Sabi nila ate, kamalaman si Kuya LG, wala nang father figure, dito lang kami, hindi ka namin mapabayaan. Ganyan din po yung mga kapatid na. Kaya nagpapasalamat po ako. At sana, na-remember natin si LG as hindi yung taong nagkasakit, hindi yung ganun kapaya, sana yung ganito kagwapo. Ganito kasayahin. Yung walang pain na gano'n. Kasi kahit po ako, minsan hindi na po talaga siya maatik na inigal. Kasi naawa ko sa kanya. Pero papasalamat din po sa Diyos na binigay ko sa akin si LG. Alam po po, may purpose ng lahat. May reason kung bakit siya kinuha agad. Sabi nga nila, hindi mawala ni dati. At si Lord, makakalam kung anong may plano niya para sa akin.